Ito na yung ano, Monarch Sphere 180. Radiator niya may cover na, stock yan. Ganda. Tapos one pad caliper na preno. Yan na. Wala siyang ABS. Oxygen sensor meron. Ayan, oxygen sensor. Ito yung makina yan. Tatak niyan Monarch, hindi Skygo. Monarch. Radiator, reservoir yan. Coolant, kulay green. Sa preno niya. Ito naman yung ano niya. Lagay ng brake fluid. Ito, tinanggalan na yung kapatid ko yung cover eh. May cover to, tinanggal niya lang niya. Tapos yung disc brake niya ito. Sa likod, one pad caliper pa rin. Yan o, one pad caliper pa din siya. Tapos tunog niya. Ang pinakagusto ko sa lahat yung gulong na to, nylon na swanching. Pinakamakapit. Yung gulong ko nung nakaraan, nakakalbo kasi ito. Kahit kalbo na kumakapit sa compound. Itong pinakamakapit na gulong ko na stock. Kasi yung nakaraan yung gulong ng kapatid ko, pudpud na dito. Makakapit pa rin. Makapit yung gulong niya, naghahanap na akong brand niya. Parang nakakapit niya Vistar sa quick tire, parang B-rubber. Sa harap na gulong, swanching din. Malambot pa daw. Kaya nga, malambot. Yan, yan ang gusto ko dito. Sobrang kapit ng gulong na to. Ayan o, pag inano mo siya o. Kahit stock lang yun. Sa harapan, okay naman, maganda. Kakaiba yung style niya o. Para siyang may ano dito. Dito. May ilog, di ba? Masyadong futuristic. Ang ganda ng pagkakadali nito. Kasi lalaban siya sa aerodynamic, papasok yung hangin, lalampas. Ganun yung design niya. Yung ilaw naman napakaganda rin. No? Ganda ng design, no? Tapos ito pinakagusto ko sa lahat, oh. Yung ilaw na yun, itong maliit na ilaw na to. Tapos ano pa ba? Sa gilid, okay naman. Lahat. Dito sa kabila, yung kumpara niya sa Rossi Flash X, meron siyang double overhead cam saka 6 speed. Ito kasi wala. Ang nakalagay lang dito is Sphere 180. Wala na. Sa likod, tingnan natin sa likod naman. Sprocket 42 stock. Wala rin tatak dito nakalagay. Hindi ko pa nakikita kung 14 o 15 itong nasa harapan. Pero sa ramdam ko 14 ang nasa harapan sa takbo. Dito naman tayo. Tinanggalan ng kapatid ko dito yung extension. Meron dito eh. Ito hindi yung stock na side mirror niya kasi sobrang laki. Pinalta namin na maliit lang muna. Bibili pa. Ito libre na to kasama dun sa pagbili ng motor. Dito naman tayo sa indicator. Napakaganda ng digital panel niya. Indicator niya normal yan. May ibig sabihin niya yung temperature ng engine na coolant mo 93. Pag nananakbo siya nag-80 plus siya. Ito pag naka-minor yan. Yung iba kasi pag lumabas yung F na yan, ibig sabihin overheat na. Ito hindi, steady lang talaga yung F na yan. Makikita mo lang dito yung temperature. Pag yan umabot ng 105 pataas or kaya 150, 130, 100 plus pataas, ibig sabihin nag-overheat ka na. Dapat yan below 105. Kasi pag naanak mo nakikita ko ng 86, 87 lang to eh. Yung sa mga sniper kasi sa Winner X, yung sa Rossi Flash X, pag umabot siya ng 105 o 120, iilaw lalabas yung indicator na to. Yun hindi ko lang sigurado kung anong eksakto doon. Pero basta hindi lalagpas ng 105, okay pa yan. 93, normal lang yan. Yan. Walang battery indicator. Ibig sabihin, hindi mo alam kung low bat ka na. Yun ang mahirap lang dito. Neutral. Tapos ang RPM limit nito 10,000. Tinesting namin kanina. Pag sagad mo, sagad na RPM 10,000. Kung gusto mo pa rin pwede rin. Kung gusto mo pa sagad 13, 12, 11,000 maganda. Pero based sa performance maganda naman talaga lahat. Mabilis, may takbo, matipid. Tapos ang kilometer, ito yung natakbo niya 67 pa lang kilometer. Fuel indicator, walang battery indicator. Ito maganda kasi dito, ano, baka mo. Teka. Hindi na lang natin.
mag-reset yan. Ayun, test yan. Ayun, may check engine na ano pala siya. Naka-on lang, hindi ka pwede mag-start na nanakbo. Okay. Sabi ni Tapsay nung kapatid ko, hindi ko pa alam eh. Hindi ka pwedeng mag-reset ng commander. Ngayon, ito, pipindutin mo siya. Ayan, miles per hour. Yun na. Pag nagka-problema kasi check engine, lalabas yan. Open na natin. On natin. Ganda ng panel, oh. 199 top speed. Yun. Yun. Ayan na. Alay dito, miles per hour, trip total miles. Pag babaguhin mo. Baguhin mo, 0 trip na. Yan, kilometer na, binago ko na. Didinan nyo lang pala. Nakita nyo, didinan nyo lang siya pag babaguhin nyo siya. 67 na yung tinakbo, binal ko na sa kilometer. Nice, nice. Tapos ano pa ba? Kung kayo nagmumubit, lalamove grab, mag joyride, angkas, yan. Meron dito kung mahilig kayong bumiyahe, battery charger. Ano pa ba? Tapos ito, mayroong ano, kill switch. Ano ba tata? Kill switch yan. Signal light mo natin. May kill switch. Push start. Push start. Push start. Ngayon wala siyang ano, wala siyang padyakan ha. Baka maghanap kayo padyakan, wala pong padyakan yung mga ano ngayon. O, sabi mo? Sabi mo? Pag di na-start, ilaw yung check engine. Dapat bago ko mag-start, nakailaw yung check engine. Ayan o, check engine. Ibig sabihin, system check yan. Ibig sabihin, naka-off to. Ayan, nag-off. Pag in-on mo, yan, on yan. Yung check engine. Pag naka-off yan, hindi na i-start. Pag hindi naka-on yung check engine. Parang dun sa ibang mga lumang motor din. Mga SA, ganyan. Tapos yung ano, tangke. Kaya, paano buksan? Pag bubukas. Pihit lang mag-ano. Sasagad mo yung tangke. Okay. Sa tangke naman, sabi nung kapatid ko, pipihitin daw. Sagad. Nakakatakot ah. Pipihitin lang. Fuel capacity, hindi ko alam. 6.7 liter daw, sabi ng kapatid ko. Ano. Airbox, laki ng bangko. Use, yun lang dito, wala na. Ano pa? Quick review lang to. Ganda oh, ng panel oh. Wala na tayong nakalimutan dito. Wala na. Tapos dito naman, ilaw, high and low, busina. May fast light, ayun oh. Ito kasing side mirror na to, galing sa motor namin isa, kaya basag niyan. May fast light. Preno, clutch, malambot, okay naman, sakto lang. Yun pa. Wala na. Para sa akin, perfect na perfect talaga to. Ganda. Parang di na kayo mag-upgrade. Yung iba kasi, nag-upgrade pa. Yung Rusi Flash kasi X, 57.3 ang bore. Ito kasi, ang bore nito 62. Ang stroke naman ng Flash X ay 58. Pero ito kasi, ang stroke kasi ito 57.8. Ang bore 62. Ang para sa bore nito yung Raider FI. Kaya mas mataas lang ang stroke nito. Kaya naging 180cc. Nice, sige. Yun lang naman ang ating quick review.